Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Capitol Commons sa Pasig City. Magbibigay tayo ng latest updates sa iba't ibang mga developments na ginagawa dito. I-update na rin natin ang ginagawa na Metro Manila Subway Shaw Boulevard Station na dito rin tinatayo. Ikutin muna natin ang Capitol Commons bago tayo mag-update sa Metro Manila Subway. Ang Capitol Commons ay isang master plan community ng Ortigas & Company. Ilang taon na rin na na-establish ang lugar na ito, pero sa ngayon ongoing pa ang mga developments. Andito tayo sa commercial strip, may mga restaurant dito, mga cafe at mga bar, at dito naman sa kabila ang Estancia Mall. Ilan sa mga bagong project dito, ang The Empress Residential Condominium at The Maven. Bukod pa sa shopping center, meron din ditong office building. Parang bago yung mga street light dito sa gitna. May mini park din dito sa Capitol Commons. So ayun guys, ito na pala ngayon ang latest na progress sa The Empress Condominium. Meron ng mga nagbukas na mga restaurant at mga cafe dito sa baba. Ang master plan ng Capitol Commons, mas malawak na area ang dedicated sa mga open spaces, katulad ng mga park at garden, at ang the rest ang tatayuan ng mga building. Interconnected ang ilang mga building ng Estancia Mall kasama ang mga office building dito. Ito yung dalawang unang residential tower na itinayo, ang The Imperium at ang The Royalton. At ang pinakabago naman ang The Empress. Doon naman sa dulo, tapos na rin ang The Maven. Maganda talaga kapag master planned ang community. Livable, walkable ang mga ganitong developments. Ito ang tinatawag na mga 15-minute cities na naging standard na ng mga developer dito sa ating bansa. Wala na kasing malalawak na area, especially dito sa Metro Manila, na pwedeng tayuan ng malalaking developments na katulad nito. Kaya naman mga 15-minute cities na ang ginagawa sa ngayon.
May mga bago pa mga restaurant at mga cafe na coming soon na magbubukas dito. By the way, ito pala ay mga ultra high-end residential towers, kaya super mahal yung mga unit dito. Nakapunta na ba kayo dito sa Estancia Mall? Punta naman natin yung The Maven. Mukhang tapos na nga ang bagong The Maven Condominium. Mabuti naman at malawak yung sidewalk dito sa labas ng building at magkakaroon nga ng commercial area dito sa baba. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung nasaan ang Capitol Commons, ito yung pinakamalapit na landmark, ang PhilSports Arena. Siguro naman familiar kayo sa PhilSports Arena. Dati tinatawag din ito na Ultra. Dito ginaganap yung ilang mga sports events katulad ng basketball, volleyball, ng UAAP, NCAA, minsan ang PBA nandito rin. Doon naman sa kabila ang Inari Center. So ayan guys, tapos na nga ang The Maven Condominium. Maluwag din ang walkway dito sa kabila. Dito naman tayo sa gilid ng Estancia Mall dadaan. Napakaganda pala dito sa Estancia Mall. May SM department store din dito. 2 years ago ay sinarado na nga itong Meralco Avenue para sa construction ng Metro Manila Subway Shaw Boulevard Station. Ito yung kabilang dulo ng sinara na area dito sa Meralco. Matagal pa bago matapos ang ginagawa ng subway station dito, hanggang 2028 pa. Mula dito sa taas ng Estancia Mall makikita natin ang ongoing na construction ng subway station. So ayun guys, ito na nga, ginagawa na at naghuhukay na para sa itatayo na underground station.
Mula dito sa bandang dulo ng Estancia Mall hanggang dun sa kanto ng Shaw Boulevard at Meralco Avenue ang isinara para sa construction. Puntahan na natin yung ginagawa na subway station. Umakyat tayo dito sa may footbridge para kitang-kita natin ang ginagawa na subway station. Wow, eto na pala ngayon ang latest na progress. Matagal na rin tayong hindi nakapag-update sa Metro Manila Subway Shaw Boulevard Station. Nakakatuwa na eto na nga, hindi na drawing at ongoing na talaga ang construction. Ito na ang kauna-unahang subway line dito sa ating bansa. Yun nga lang, nagkaroon nga ng delay sa construction ng proyektong ito dahil sa mga issue sa right of way. Pero ang phase 1 mula Valenzuela hanggang dito sa Shaw Boulevard, ongoing na ang construction ng iba't ibang mga station. Siguro by 2030, magkakaroon na tayo ng subway line. So ayun guys, patuloy pa rin ang development dito sa Capitol Commons area. Mas tataas ang value ng mga property dito sa Capitol Commons dahil magkakaroon na nga ng subway station. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.